Good morning. Tara, magbasa na tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 04 February 2024. Magbasa na tayo dito sa aklat ng Job, chapter 38. But before that, pasalamat muna tayo sa ating mga biyayang natanggap and mga protection ni Father God na nakauwi na ng Pilipinas ang aking mga anak ng maluwalhati. Galing sila dito sa Hong Kong. You see, ang dami kong ticket ng mga pinuntahan namin. Isa na dyan yung Ocean Park, Ngongping, Peak Tram, yung The Peak, guys. And then, yung Disneyland, tsaka Macau. Okay, basa na tayo. Basta pasalamat lang tayo sa lahat ng blessings na ating natanggap. Lalong-lalo na kila Amo. And, syempre kay Coco, sa alaga ko. Thank you mag-thank you tayo mabuti. Maraming salamat sa family na aking pinaglilingkuran. Sobrang bait, guys. Okay, dito na tayo sa aklat ng Job, chapter 38, ang sagot ng Diyos kay Job. Job chapter 38 verse 1, pagkatapos nito sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Verse 2, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Verse 3, tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Verse 4, nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Ay, ulitin ko, guys. Talagang kinausap ni Father God si Job. Yung chapter 38, ang sagot ng Diyos kay Job. Ulitin ko ha, mula sa verse 1 tayo. Job chapter 38 verse 1, pagkatapos nito sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Verse 2, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Sa pamamagitan ng malakas na bagyo, guys. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Verse 3, tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Verse 4, nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Verse 5, sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Verse 6, sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Verse 7, noong umagang iyon, ang mga bito ay nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tuwa'y nagsigawan. Verse 8, sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman? Ito'y sumambulat. Verse 9, tinakpan ko ang dagat ng ulap na makapal at binalutan ito ng kadiliman. Verse 10, ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Verse 11, sinabi kong sila'y hanggang doon na lang at huwag lalampas ang alon na naglalakihan. Verse 12, Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Verse 13, ang daigdig ba ay naigawa mo ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Verse 14, malinaw na gaya ng tatak sa putik, ng makulayan ay tumingkad gaya ng damit. Verse 15, masasamang tao'y nasisilaw sa liwanag ng araw, sa paggawa ng karahasan sila'y napipigilan. Verse 16, nakapunta ka na ba sa mga bukal ng karagatan? Ang sahig ng dagat ay iyo bang nalakaran? Verse 17, may nakapagturo na ba sa iyo sa mga pintuan? May nakapagturo na ba sa iyo sa mga pintuan? Napasukan tungo sa madilim na daigdig ng mga patay? Ay, ayaw kong pasukan to. Yung verse 17, guys. Job chapter 38 verse 17, may nakapagturo na ba sa iyo sa mga pintuan? Napasukan tungo sa madilim na daigdig ng mga patay? Verse 18, alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sumagot ka kung alam mo. Verse 19, alam mo ba kung saan nanggaling ang liwanag at ang kadiliman, saan ba ito nagbubuhat?
Job chapter 38 verse 20. Masasabi mo ba kung hanggang saan dapat makarating at mula doon sila'y iyong pabalikin? Verse 21, ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay nariyan na. Verse 22, napuntahan mo na ba ang aking mga imbakan ng niebe at ng yelong ulan? Verse 23, ang mga ito'y aking inilalaan sa panahon ng digmaan at ng kaguluhan. Verse 24, nakapunta ka na ba sa sikatan ng araw o sa pinagmumula ng hanging silangan? Verse 25, sino nga ba ang humukay ng daanan ng baha? Ang landas ng kulog ay sino ang gumawa? Verse 26, sino ang nagbibigay ng ulan sa disyerto kahit na dooy wala namang nakatirang tao? Patanong yan guys. Kahit na dooy wala namang nakatirang tao. Verse 27, sino ang dumidilig sa tigang na lupa upang ito'y tumubo ang damong sariwa? Verse 28, ang ulan ba o ang hamog ay mayroong ama? Verse 29, ang yelong malamig mayroon bang ina? Sino nga kaya ang nagsilang sa kanila? Verse 30, sa labis na lamig, tubig ay tumitigas, nagiging parang bato ang ibabaw ng dagat. Sa sobrang lamig. Verse 31, sa sobrang lamig yan guys, siyempre mag-yelo talaga. Verse 31, ang Pleiades ba'y iyong matatalian o ang Orion kaya iyong makakalagan? Verse 32, mapapatnubayan mo ba ang mga bituin o maituturo ang daan ng malapit maliit na diaper? Anong diaper? Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin o maituturo ang daan ng malakit maliit na diaper? Hindi ko alam yung diaper guys. Verse 33, alam mo ba ang mga batas sa langit, ito ba ay maiaangkop mo sa daigdig? Verse 34, ang mga ulap ba'y iyong mauutusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Verse 35, mauutusan mo ba ang kidlat na ito'y kumislap? Sumunod naman kaya sa iyong mga atas? Verse 36, sino ang nagsasabi sa ibong ibis kung kailan tataas? Ang ilog Nilo ay yung Nile River. Ulitin natin yung verse 36. Sino ang nagsasabi sa ibong ibis kung kailan tataas ang ilog Nilo at sino ang nagpapabatid sa tandang upang ibadya ang pagdating ng bukang liwayway? Verse 37, sinong makakabilang sa ulap na makapal o makakapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Verse 38, ang ulan na sa alabok ay babasa kapag iyon ay natuyo, magiging matigas na lupa. Verse 39, maihahanap mo ba ng pagkain ang mga leon upang mapawi ang kanilang gutom? Verse 40, habang sila'y naroon sa kanilang taguan at wari ba'y pagkain kanilang hinihintay. Verse 41, sino ang nagbibigay ng pagkain sa mga ibon? Sino ang bumabusog sa kanilang inakay na nagugutom? I think guys, hanggang dito na lang muna. Bukas na itong chapter 39. Mahaba-haba kasi. Bye everyone. God bless.